Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. Next, the pastor as servant leader. Yan, meron binanggit doon sa Mark chapter 10, verse 42. Sabi doon, kaya sila tinawag na Jesus at sinabi sa kanila, nalalaman ninyo ng mga kinikilala upang mamuno sa kanil ay tumatayong Panginoon sa kanila at ang mga dakila sa kanila ang siyang nasusunod sa kanila. Subalit hindi kayo sa inyo, ngunit ang sino mang ibig na maging dakila sa inyo ay kailangan maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging una ay kailangan maging alipin ng lahat sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. So, servanthood as scriptural standard. So, dito ulit, pinapakita po dito na base ang kanyang pagiging servanthood sa salita ng Diyos. Sabi doon ay servant leadership modeled by Christ. So, si Kristo talaga ang modelo sa pagiging leader. Hindi siya pinaglingkuran, kundi sabi niya dito, siya po ay naglingkod. Nagbigay po ng buhay nung siya po ay narito pa sa lupa. No? Marami pong ginawa ang ating Panginoon na naging modelo siya ng servant leadership. At ang paglilingkod na to ay mahalaga. So tayo ay hindi hari sa loob ng simbahan. Tayo ay hindi yung pararangalan, kundi sila yung ating paglilingkuran. For example, kung meron tayong mga kainan sa church, si pastor, hindi dapat siya yung pinagsiserbahan, kundi kung maaari tayo yung magdulot. Alam niyo po, sa amin, sa More Than Enough dito po sa Los Baños, siya po ay, hindi pa, start lang po kami ng October. Kapag yung po mga nanay na pumupunta sa church, hindi ko na po sila pinatatayo pagdating po doon sa kainan. Meron po kaming kainan. Ako na po o kami na po ng aking may bahay, ng aking mga anak o ng ibang manggagawa ang lumalapit sa kanila. Gusto namin silang paglingkuran mismo ng personal. Yung nakakadaupang palad po namin sila. At ang sarap na pakiramdam na marinig mo yung kanilang comment na, Pastor, salamat po dahil kahit ganito lang po ako ay hindi niyo po ako kinakahiya. Meron mga ganun ba, no? Kagaya po noong isang kami po ay nagpo-birthday ng aking apo. Meron po kaming membro na pumunta po rito sa bahay. Mag-asawa. Edad, si Tatay Arturo ay edad 89. Yung kanyang may bahay ay 68. May edad po sila. Pero pumunta rito sa amin. Nakita nila yung aming tahanan. At nung sila po ay pauwi na, pinaghahanda namin sila ng kanilang mga bibit-bitin pauwi, bigay sa kanila. Yung pong Nanay Linda ay umiyak sa aking balikat, saka po si Tatay Arturo. Sabi nila, Pastor, salamat po, tinanggap niyo po kami sa inyong tahanan. Pastor, salamat po, naramdaman namin na kami ay mahal mo. Pastor, salamat dahil kami ay itinuring mong hindi iba. So, alam niyo po, lalong naantig yung puso ko, lalong uminit yung pag-aalab ng paglilingkod sa Panginoon. Dahil nakita kong na-appreciate ng mga tatay at nanay na to na sila po ay kinakalinga. Yung paglilingkod natin ay ipinaparamdam natin sa kanila. Sa totoo lang mga kapatid, hindi ko alam kung kayo ay nakakita na ng ganitong sitwasyon. May mga pastor na pag mahirap ang membro,
hindi nila kilala. May nag-comment sa akin, sabi, bakit pupuntahan mo yung taga-release? Ang hanapin mo yung may kaya. Yung alam mo magiging asset. Pero alam niyo po, sabi ko, ang Diyos hindi namili. Sino ba ang hinahanap ng Panginoon nung siya'y narito? Mga pilay, bulag, sino ba yung kanyang pinalinga? So, sabi ko, meron palang ganong leader na pag mahirap na hindi nakakalingain. Pero nawa sa ating mga kapwa ko pastor na naririto, siguro nakaka-relate po kayo. Yung servanthood, dapat ang modelo si Kristo. At yung character ni Christ ay mapunta sa character sa atin para tayo po ay maging mabuting pastor. Kaya po yung aming membro na yun, umuwi, masayang-masaya, no? Sunod po, sa servanthood ay yung tinatawag nating scriptural understanding. Meron pong pinanggit dito sa Greek word, yung operatis, yung under rowers, na ang isa po dito yung diakonoi, sabihin ay servant. Nung aking pong research to, ang ibig sabihin pala talaga nito ay yung isang tao o isang servant na nandun sa ilalim ng barko na nag-ooperate noong tinatawag na machine para sumulong. Pero hindi siya nakikita. Hindi siya nakikita. Yung tao siguro sa taas ay natutuwa dahil umaarangkada pero hindi nila alam, meron pa nang gumagawa noon sa ilalim ng barko. So ngayon ko napagtanto, yung isa pong pastor na engineer na sumasakay sa barko, pag nakakapagkwentuhan kami, sabi niya sa akin, alam mo pastor, within 6 months, ako ay nakabantay doon sa mga generator na nasa ilalim ng barko. Ang aking hawak ay 10 generator. Kailangan 24/7, yun ay nababantayan ko dahil pag may aberya ay pwedeng magka-problema ang barko. So hindi nila ako nakikita. Makikita na lang ako, halimbawa ay yung may papalit sa akin. So naalala ko po yung sinabi ng pastor na yun na hindi man tayo nare-recognize, hindi man po tayo nare-recognize ang tao, pero nare-recognize ka ng Diyos. Amen? Nakikita ni Lord yung iyong ginagawa kahit na hindi nila ito nakikita. At ang Diyos ang gagantimpala. Naalala ko po yung isang ewan ko kung narinig na po rin ito, no? Yung isang tumutugtog, nagpe-present ng pagtugtog ng piano. Mayroong piano doon na, ewan ko kung nakakita na kayo, yung di bomba. Ako po naka-experience na nito doon po sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Habang ako'y nagpipiano, kailangan kong bombahin ng paa para magkaroon siya ng hangin at tumabas ng sound. Minsan, nagkaroon ng pagtatanghal at sa pagtatanghal na yon, merong isang tao doon sa likod na siya ang nagbobomba ng hangin para makatunog yung doon sa harap. So, ganoon ang sitwasyon. Bomba yung nasa likod, tugtog yung nasa harap. So, palakpakan yung mga tao. Tuwan-tuwa sila. Sabi nung na doon sa likod, buti pa siya, pinapalakpakan, samantalang ako dito, hindi malang nakikita. Pawis na. So, ginawa nung nasa likod, hininto niya yung pagbomba doon sa pedal sa likod. So, wala lumabas sa sound. Sabi nung tumutugtog, bombahin mo. Bombahin mo siya. Kasi wala tutunog. So, ang makikita natin dito, minsan hindi nakikita ng mga membro mismo yung ginagawa ng sakripisyo ng pastor. Pero, lagi niyo pong tatandaan, mga kapwa ko pastor, may Diyos na nakakakita ng inyong ginagawa. At ang Diyos ang magre-reward sa atin. Amen? At kaya natin ang Panginoon ang magbigay ng reward para sa mga likod niyang pastor na gumagawa ng mga bagay na yon na kahit na hindi nila napapansin, maliit mang bagay ito, pero ginagawa ng Panginoon yung part niya para sa atin.
o kaya ikaw ay isang leader pa lang sa church, no? At may ginagawa kang magandang bagay, minsan hindi ka na-appreciate, pero huwag kang mag-aalala kapatid. Si Lord ang magagantimpala sa iyo. Sunod yung strategic lesson for early church leadership acts, no? Ito po yung doon sa Book of Acts, no, na naganap. So meron po silang ginawa, yung strategic na ginawa po nila, at may lesson po tayo na makukuha sa kanila doon sa Book of Acts. Isang nakita ko doon sa Acts chapter 4 verse 1 hanggang 22, yung tinatawag na courage to continuity in serving the Lord. Na kahit na si Jesus na kasama nila ay umakyat na sa langit, pero nagpapatuloy pa rin silang maglingkod. Pangalawa, yung empowerment through prayer. Yung sila po ay talagang nandoon yung kanilang puso na manalangin, at yung lagi nilang hinahanap yung seeking guidance from God, at yung tinatawag na nare-recognize nila yung role ng Banal na Espiritu Santo at yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa kanilang kalagitnaan. So yun po yung lesson na makikita natin doon sa early church leadership doon sa Book of Acts. Okay. The pastor as servant leader. Servanthood as selfless sacrifice. Yan. So pag sinabi natin selfless sacrifice, ito yung magbibigay sa atin talaga ng kabuuan na ipapasakop mo yung iyong buhay sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsasubmit sa Kanya. Meron dalawa kasi ditong pinabanggit, yung submitting authority under Christ's example. Kasi nung si Lord ay narito sa lupa, talagang nagbigay siya ng example kung paano sumunod sa authority. At mismo sa God the Father, si Jesus ay nag-submit doon sa nais ng Ama sa Kanya. Ngayon po, ang submission ay napakahalaga sa church. Mahalaga po yung submission sa kanyang leader, sa kanyang pastor. At pwede rin po na sa government ay meron tayong submission. Example, yung paying taxes. Kung ikaw ay pastor, meron kang business, pwede kang magbayad ka ng tama ng tax. O kaya ikaw ay driver, yung simpleng pagsunod sa traffic rules. So yan ay submitting authority under Christ's example. Okay, next, safeguarding against manipulation while leading. So ito po ay mahalaga din bilang isang servant na hindi tayo magmamanipula, kundi sa ating pagiging leader, no? Hindi natin ipipilit, hindi tayo magkukontrol, kundi ating babantayan yung ating sarili na pakita talaga yung paglilingkod. Okay, structuring accountability in mentorship, in leadership. So yan, isang bagay po yan na ating pong i-build yung accountability na doon sa ating pag-mentor sa leadership ay mahalaga, no? Makatuwiran. At tulungan natin yung ating mga leader o membro na maintindihan yung kanilang rules sa loob ng simbahan at makita nila yung willingness na makipag-participate sa simbahan activities. Okay. Mabilis po ba ako, Doc? O tama lang po? Baka po mabilis po ako. Makakasunod po ba tayong lahat, mga kapatid? Amen po. Amen. Tama lang po. Okay. So, continue po tayo. Ako lang po ay iinom saglit ng tubig. Hihingi lang po ako ng tubig sa aking anak ko, sa aking asawa. Sige. Number 3. Servanthood as societal strategy. Ito yung leadership postmodern world, no? So, mahalaga na
makita natin yung may sinasabi ditong shifting cultural paradigms affecting leadership structure. So, ito po ay isang decision making na may involve yung mga membro ay importante through biblical-led inclusion leader pang ma-develop yung effective, inclusive, and resilient leadership structure that honor God. So, isa po yan, mahalaga po yan na sa paglilingkod natin, yung strategy na to dito sa postmodern world natin ngayon ay magawa natin na hindi naman na bibigyan ng problema yung pagiging leader doon sa ating ginagawa sa loob ng simbahan. So mahalaga po yan ating makita na hikayatin natin yung iba na makiisa o kaya po ay magkaroon sila ng bukas na pakikialam o ang bawat mananampalataya. At kung magiging open tayo sa mga pinaglilingkuran, ay makikita natin yung kahalagahan po nitong servanthood dito sa ating society kasi nasabi po. Ang sunod yung strengthening relational leadership over hierarchical system. So ito po ay isang bagay na magkaroon tayo ng leading by example and encourage another to follow us. So, sundan tayo. Yung bukas na pagkakaisa, yung nakatuon sa gawa at halimbawa ng pagiging isang leader. Yung mapalakas yung relationship na kung saan po ay makakatulong sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Suggesting practical methods for leading through service. Yan. So, nakatuon tayo doon sa paggawa at halimbawa hindi lang sa pagtuturo. Yung mga practical method ay ginagawa natin. Tayo yung nangunguna at sa pagmamahal at malasakit ay meron tayong panahon kaysa kapangyarihan at pagkontrol. So yung practical method nito para pangunahan sila sa paglilingkod ay ipakita natin o ituon natin sa kanila yung salitang paglilingkuran o kaya pagtulong kaysa sariling interest. Yan. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim.